ba ako? Bigla kang nag-ano ng ride mo. Ano na naman ako? Na naman! Na naman ako maglalaro. Alam mo, ganun talaga. Paano naging ganun talaga? Pag may gagawin yung asawa mo, sabihan mo ng layas. Kiss! Kiss! POVs niya pa iba-iba. So, ganyan. Ganyan lang. Yan. Yaano ko na yung mga behind the scene mo, ha? Yung secret mo, ha? Kung paano ka mag-POVs. And the Alpha 60. Oh! Rockin' the Alpha 60. Kamusta ang Alpha 60? What? Kamusta yung Alpha 60? Ha? Di kita marinig! What? So may noise cancellation yung helmet na yan? Oo, meron. O, ba't naririnig mo na ako? Kamusta Alpha 60? Kamusta yung Alpha 71 mo? Like, it's so smooth inside. Parang ganun. Ganun lang. So, yun yung legit question ko kay Jim. So, have fun kahit wala ako, baby. Huwag mo na akong i-mind game na ganyan. Sabi mo kasi, kapag magre-ride ka, dapat kasama ako. Wala ka marinig. Content creator dito sa Pilipinas. Alam mo na siguro, hindi mo pa nakaramdaman. Motovlogging. Yes! Alam nyo naman na siguro na sobrang tagal ko na sa industry na to, sa motovlog. And I gotta say, sobrang iba na ang mundo ng motovlogging dito. Ibang iba na. Sobrang iba na. Kasi nung panahon ko, nag-uumpisa ako, it was fun. It was a lot of fun. Sobrang saya, walang toxic, wala lahat. It was purely creating content, fun content. Oh. Ang pinakapunot dulo, hindi na masaya mag-motovlog ngayon, hindi na masaya gumawa ng content. Yung mga factors yun eh. Unang-una sa lahat, yung nag-shoot ng content. Yung motovlogger mismo. Pangalawa, yung mga nanonood. Sobrang laki ng hope ko before na sobrang sisikat ang motovlogging community rito sa Pilipinas. Lalaki, dadami, sin sa pangarap ko eh. Pero as the time went by, lumihis ng landas yung pagko-content creator or pagko-content creating gamit ang motor, aka motovlogging. Sobrang nag-iba na, sobrang ewan ko ba? Kasi tulad ng sabi ko kanina, because of factors. Una-una sa lahat, yung content creator na gumagawa nung creation. Hindi nila naintindihan yung word na accountability, yung pagiging responsibility, or yung iba kasi na nakikita ko na napapanood ko. Yeah, I watch other motovloggers too. Basta may ma-shoot lang silang interesting, basta alam nilang makakakuha to na traction, which is there's nothing wrong about getting traction para mapanood ng tao yung video mo. Kasi yun naman ang pinakapunot dulo na ito eh. Yun ang pinaka-goal mo eh, makakuha ng viewers para mapanood yung
yung mga ginagawa mo, yung mga pinaghihirapan mo. Pero yun nga, di sila nag-iisip. Kasi I had my fair and share of that kind of thing. Kung naalala nyo before, nung bata-bata pa ako noon, it involves the Ducati Scrambler na dilaw and it involves the C5 and a rider. Alam nyo na yun, yung buhay ka naman, di ba? O syempre, yung time na yun, yung time ko na yun, sobrang may natutunan ako doon sa ginawa ko na yun. And I guess it's safe to say na hindi ko na siya inulit. Yun nga, yung ngayon, yung mga nag-upload, wala nang boundary sa kanila eh. There's no boundaries of that video being a good one or that video being a bad one. Either way, para sa kanila, either good or bad, basta alam nila na makakakuha sila ng mga viewers sa video nila, they will upload it no matter what, without even having a second thought about it, without even thinking about yung mangyayari afterwards. I know the feeling, I know that. Hindi ako nagmamalinis or whatsoever, pero alam ko yan, alam ko yung feeling na yan. Fuck man, that sucks. Motovlogging is dead in this country. Damn. Boss. Morning, boss. May pinagawa akong pajama Ah, sige. na imprint. The way you do, you're so special to me. Teka, may bago dito. Basta like this. Siyempre, hindi ko naman minamasama yung mga motovlogger ngayon. Kung gusto mo maging motovlogger, go for it, dude. No one's stopping you. Pero you gotta make sure, papasokin mo tong mundo na to. Pero like what I keep saying earlier, patay na ang motovlogging dito sa Pilipinas. Wala ka ng mundong papasokin talaga. Magmotor ka na lang. Bahala ka na kung anong gusto mong gawin. Kasi sabi nila, ride responsibly. Someone should say, vlog responsibly. Pero, if you say vlog responsibly, nalalagyan na ng restriction yung pagiging creativity ng isang content creator. Which is, pinaka-main ingredient ng pagiging content creator is yung creativity.